Solitary mellow piano, slow down time. Aggressive rap, fast pace. Hasta si Juan sa sariling bayan. Buwis ay pasan, pambili ng bigas ay nasaan. Presyo'y lumilipad, sikmura'y kumakalam. Habang ang korupsyon lalong yumayaman. Sa reaction pace, politika, isyu'y binubulatlat. Kahit delikado, katotohanan ng ilalantad. Transition to ballad, kundi man style melody. Laya ng bibig, huwag niyo kaming busalan. Ito'y karapatan, hindi dapat korteya. Sa reaction page, politika, katarungan ng sigaw mula sa konstitusyon. Liwanag ang pangingibabaw, Pilipinas kung mahal. Kailan ka gigising, protapit piano and string swell. Reaction based politika. Reaction pues, politika. Solitary and aeroplane, slow auget. Aggressive rap, fast-paced, hostage si Juan sa sariling bayan. Buwis ay pasan, pambili ng bigas ay nasaan. Presyo ay lumilipad, sikmura'y kumakalam. Habang ang korupsyon lalong yumayaman. Sa reaction hack, politika, isyu'y binubulatlat. Kahit delikado, katotohanan ng ilalantad. Transition to ballad, kundi man style melody. Laya ng bibig, huwag niyo kaming busalan. Ito'y karapatan, hindi dapat kortehan. Sa reaction head, politika. Katarungan ng sigaw mula sa konstitusyon. Liwanag ang pangingibabaw, Pilipinas kung mahal. Kailan ka gigising? Dramatic piano and string swell. Reaction there, politika. Fade out. Gandang araw po mga kababayan. So, yung bagong yan mga kababayan, nagkaroon lang po ng konting technical problem, no? So, may magandang tayo ngayon, no? Video na ating re-reactionan. So, I hope na marami tayong mapulutan ng aral o mapulot na aral sa ating episode na ito, no? So, we are already on episode 6 na ito, ano? Episode 6 ako, parinsa ng mga kababayan. Lagi akong lagi yung natin, yung production team ay nakakalimutan yung natin. Yung ating studio dito, yung
teka lang, ayusin ko lang ito. We are already on episode 6, mga kababayan. So, update nga pala, hanggang ngayon ay wala pang views, no? So, baka nasado ba tayo? But, wala namang problema. Tuloy lang ang laban. Kasi, yung studio natin, okay naman yan. Okay. Professional na yung studio natin. So, kahit paano tayo. Yan palang gumagalaw na yan. Yan yung natin, logo. So, yaan nyo lang siya. Kasi makulit talaga yan. Lagi yan ano dyan. Nagpapapansin tayo mga kababayan. Para dumami. Para dumami yung views natin. Well, huwag na tayo magpaya. Huwag na tayo agad tayo sa ating video. Ano kaya ang ito kasi ingay. Tapos na ba yung summer, mga kababayan? Lang sa labas. Sige, kaya yung Show of force, ilang mga bigating abogado ang dedepensa para kay VP Sara sa kanyang impeachment trial at hindi sila bago sa mga high-profile na kaso. 30 years ago sa Curatong Baleleng case, nako, magandang magandang balita yan. No? Kasi this is the Vice President we are talking about. So dapat ay talagang mga magagaling na abogado. So baka naman sabihin iba dyan, iba yung kanyang pananaw, for example, DDS, for example, mga pro-admin, mga supporters, mga netizens, baka naman sabihin iba dyan ng mga curious, yung pag-iisip na para lang pala yung justisya sa yaman. Kasi siyempre, ang bayad din ng mga abogado na yan. So baka naman meron talaga siyang mga mga nanakaw na pera before. Or even well, mga kababayan, these are all presumptions. These are all allegations. No? So, malaya tayo mag-isip ng gano'n. But the real truth to that matter ay, para talaga yan sa ikalilinaw ng ating kasalukuyang mga political issue. Kasi hindi naman pwede na hindi rin i-protect ni VP Sara yung kanyang pagkatao. She should protect her persons. Ang dami ko nang nasasabi. Punta na tayo sa video natin para maumpisahan na natin to. Pawalan naman yung isang kita na. pinagtanggol nila ang isang pulis na ngayon makakalaban naman nila sa prosekusyon. Ang iba namang personalidad sa kaso magiging senator judge sa susunod na kongreso. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Magkakalong bagets at veterano ang 16-man defense panel ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial niya. Sa unang tingin, parang bagong lineup, pero may familiar faces din. Nandyan si Philip Siegfried Fortun, veteranong litigator na kilala sa malalaking kaso. Kasama rin ang kanyang longtime partner na si Gregorio Narvasa II, anak ni dating Chief Justice Andres Narvasa na naging lead defense counsel noong impeachment ni Erap Estrada.
Hindi lang sila, kabilang din ang ilang bigatin sa litigation, gaya ni Sheila Sison, na matagal nang lumalaban sa Sandigang Bayan at criminal cases. Pero bukod sa mga veterano, lumilinya na rin ang new generation sa legal arena. Marami sa kanila bago sa bar, galing sa top universities, at may mga natatanging background sa debate, litigation at human rights work. Kasama rito sina Maria Celina Golda Fortun, Carlo Joaquin Narvasa, Miguel Fernandez na dati ring band member ng Lola Amor, at Justin Gular na multiple-time debate champion. Siyempre, nandyan din ang malalapit kay VP Sara, kagaya ni Michael Poa na dating chief of staff niya sa DepEd, at si Reynold Monsayak, dating OVP spokesperson at class valedictorian ng law school nila ni VP sa San Beda. Ang 16 na abogado nagsumite ng entry of appearance na ad cotelem kahapon sa Senate Secretary. May agam-agam dito si Senate Minority Leader Coco Pimentel. So, ibig sabihin, meron pa silang gustong sabihin na nag-a-appear kami, pero may mga kondisyon ito, ha? Tingin niya, gagamitin ng defense ang nangyari noong June 10 sa impeachment court na pagkasunduan doon ang mosyong ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Straightforward lang yung order. Oh. Mag-a-ad cautelam appearance pa ba ang mga abogado? Oh. Dapat ano lang yan, straightforward. Bakit? Kaya magtatanong ka, bakit with caution pa ang appearance nyo sa korte namin? Ano palang ibig nyo sabihin? Paliwanag ni Senate Impeachment Court. Well, mga kababayan, ay ano yan? That is a legal issue, ano, yung raise ni Senator Coco Pimentel. Kasi yung mga lawyers na na-produce ng ating Vice President, hindi naman yan gagawa ng kanilang mga hakbang, no, actions or appeals, just like yung ad cautelam na binanggit doon sa balita. So these are precautionary measures, of course, to secure your defense. Kasi pinagtatanggol mo nga eh. So if you will not exhaust all the possible legal remedies, anong klaseng pagdepensa yun, no? So hindi yun makakaligtaan siguro, no? Sa sa tingin lang natin. Kasi makakaligtaan mga debate champion, mga multi-awarded na mga bagito pang mga lawyers, pero mga bigatin yung records nila. So talagang sasagarin at susuyurin. Wala namang masama doon. Yun nga yung maganda doon. Kasi makikita natin kapag ginawa lahat ng legal options, you exhaust all the possible legal remedy, ay mas makikita natin yung lighter side, di ba? Na, halimbawa, doon sa kabila, kulang yung preparation, napatunayan dito sa kabila, sa kabila ng pagkukulang nyo ng preparation, for example, dito, yung kanilang preparation, yun yung ilakas sa kampanya sa katotohanan na, well, pag nakita yan ng mga tao, ng mga impeachment court judge, which is the senators, yes, tama, may punto, tama. This is within the commerce of man, yung inilatan ng mga depensa. So wala na talagang kasalanan, ganito, ganyan. So, well, hindi pa natin yun sinasabi na wala. This is still to be determined in the future upcoming hearing in the impeachment court. Sige. Balita pa lang tayo mga kababayan. Ihahati natin itong video na ito siguro because we are on this is a regular episode of season 2. So baka sa episode 7 natin talaga matalaka yung ating featured video. This is just news, current news and issues na nangyayari.
spokesperson Attorney Reggie Tonggol, inaasahan na nilang maghahain ng argumento ang defense team para i-dismiss ang kaso. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel kumuha ng pahayag mula sa mga abogado ni VP Sara, pero hindi raw muna sila haharap sa media para hindi ma-preempt ang kanilang depensa. Sa ngayon, wala pa ring opisyal na tugon ng kampo ni VP Sara sa Well, minsan, di ba, may mga pagkakataon na yung ating journalist hindi nabibigyan ng audience na magkaroon ng panayam. Ano yan? Siyempre, kaso yan. At saka yung mga lawyers nag-iingat yan. Kasi yung kanilang statement na sasabihin ay maano yan, trivialize yan, tapos pag-uusapan yan, di ba? So, kaso yung dapat maingat kasi sa legal battle, pag nandun ka na, it is a kind of a surprise, no? So, yung mga atake mo doon, yung depensa mo doon, parang sorpresa na hindi mo ipapaalam naturally sa kalaban. Kapag pinaalam mo in advance yung mga gagawin mo, makakapaghanda yung kabila, no? So, ganun talaga yun, no? Baka naman sabihin ng iba, unfair pala yan. Hindi yan unfair. Diba? It is your right to preserve your defense, diba? Paano mo i-preserve? Meron pa namang, for example, security of our nation. Meron ba namang plano ng ating national security, tapos yung mga mga importante na mga depensa ay ipapublish mo in public so that the general people will patronize this information even sa ibang bansa. So intelligence gathering wise, walang sikreto na kailangan pang itago kasi binubunyag na, di ba? So it's very risky, no, to conduct matters sa national security. But dito naman sa depensa, it is with the same degree of maybe diligence na yung kaukulang pag-iingat, no, sa mga bibitawang mga pahayag ng mga lawyers. No, dami ko na namang sinasabi. Maubos yung oras natin So, tingnan natin. Hindi pa tayo... Ayan. Gusto ko nga ilagay dito sa video yung may gumaganon sa susunod. Ko yan. Kasi wala naman nanonood ng video natin. Sa graphics na lang tayo siguro. Sa graphics na lang tayo wala tayong magagawa. Ayaw na YouTube i-recommend yung video natin. Okay lang yan. Ano pa naman yung walang views. YouTube, bahala ka na. We are friends. We are friends. So, dadagdag ako ng sound effects. Pwede tayo nang tumawa dito. Wala palang nanonood. Sige. Oh, she responded. Punta na tayo sa video. naing summon sa kanya ng korte. First time itong nasa higit 10 ang counsel ng isang akusado pagdating sa impeachment. Nasa siyam lang kasi ang kay dating Chief Justice Renato Corona, habang hindi rin aakyat sa 10. Ano ang ibig sabihin ng mahigit sa 10? Ibig sabihin, hindi talaga patatalo dito si VP Sara. Ipapakita niya, because this is a public trial, ipapakita niya sa publiko yung depensa niya. So ito ay ano ko lang naman, sarili ko lang pananaw. Hindi ako, pinagtatanggol mo yata si Vice President. Parang hindi ka, bias ka ba? Hindi naman, mga kababayan. Ano yan? Personal to ng ating ng ating preference, ng ating komentaryo. Ay, nako, nagiging comedy tuloy tayo. Okay na, kasi wala naman views, YouTube, recommend mo na yung natin, videos. Thank you. Ang defense panel ni dating Pangulong Joseph Estrada.
Walang procedural restriction sa kung ilan bang dapat na defense lawyers sa impeachment court. Ang mas interesting, ang mga nagkaharap noon maghaharap ulit ngayon pero sa impeachment. Taong 1995, 30 years ago, nagkasangga ang ilang familiar faces sa kasong Kuratong Baleleng. Magkasangga noon sina Kiko Pangilinan, Chel Jokno at Theodore Te sa prosecution, habang dinedepensahan ng Fortuna Narvasa Salazar at Lolong Lazaro ang PNP officials na kinabilangan nina Romeo Acop at Ping Lacson. Fast forward to 2025, prosecutor na si Acop, magiging senator judges sina Lacson at Pangilinan, at prosecution pa rin si Jokno, pero sa impeachment na. At ang Fortuna Narvasa at Lazaro, nasa depensa pa rin. Si Sig Fortun, brother-in-law rin ng mga Remulla. Patunay na sa paglipas ng panahon, ang mga dating naghaharap sa hukuman, muling nagkakasalubong sa mga maiinit na laban ng politika at batas sa Pinas. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel. Ansarada's data room brings order to transaction chaos, giving you more time to focus on getting the best outcome for your company. Trusted. Okay, so kala ko ano yan yung ano natin. So ito na yung feature President. video natin. Yes, Your Honor. Nalilito na ako kung anong sabihin ko. Pero sabi ko kung if I'm lying or Sa hearing yan eh. Ano, bakit nagkano yung ano yan, yung Trivianis at saka ni PRRD. Away sila doon eh. Ba't ba napunta yan dyan? Okay, punta na tayo dito sa feature video natin mga kababayan. Maganda to. Billionaire channel ba ito? Ito mga abogado ito na pro admin at saka yung mga DDS or Duterte aligned lawyers. President Sara at forthwith natin kanina sinabi na Supreme Court kasi para sa kanyang legal counsel sa perjury against Madriaga, we have Attorney Paulo Panelo. Welcome po. Thank you again for having me and happy Labor Day sa ating lahat. Kaanoin ko lang, Attorney Paulo Panelo kasi yung tatay Salvador Panelo kaya naman Salvador Paulo Jr. Yes, diba? yes. And away from the father's shadow, and he's making a lot of A name for himself. name for himself. So, we'll start a conversation on the particular impeachment case na 53-0 na probable cause na boto sa House. Konting patikim lang, sir. Attorney Panelo? Well, expected naman yan. Sabi nga nila Attorney Poa na it was not unexpected. Talagang simula pa lang ng bago pa magsimula yung hearing. Ito yung sinasabi natin sa mga nakaraang video natin. Na ang sasabihin lang naman dyan ng mga lawyers is naturally they are the Congress, siguro allied sila ng administration. Diba? Ang iba dyan, yung mga vlogger nga dyan, sabihin ako, baka nakatanggap yan ng ano, diba? So, it is politics, mga kababayan. Kaya, yun, ganun talaga eh. Ano yung gagawin mo? Sabihin mo ba, nasa fantasy lang tayo? Ito toong nangyayari yan, 53-0. So, that would be, diba, sasabihin talaga ng lawyer yan ni BP Sara, yung reaction na ganyan. It's natural. It's natural. Alam na natin na doon padating yan. So, hindi naman nakakagulat yan. At mabuti nang umakyat ng Senado para magkaalaman na. Wow. Hindi ka nagulat, attorney, na walang nag-dissent. Kasi sa ibang mga botohan, like sufficiency in form, sufficiency in substance, meron pang 1, 2, Okay, so ngayon, ito na yung si Attorney Francis, siya yung pro-admin na supporter na lawyer. So, syempre, i-allege siya, hindi man lang hindi ka man lang natitinag na ang iba kahit meron man lamang isang dissenting opinion.
Well, you cannot have an opinion on this one. No? So, ito, ano ko lang naman, sarili ko lang pananaw, ano, sa sinabi ni Attorney Francis. Paano ka mag-opinion nagbubutuhan na nga doon Talagang ano yan, sasabihin niya, hindi ko sasabihin, sasabihin niya dito sa kabila. Una ako na, hindi ko pa ito napanood na video. Pero huhulaan ko, sasabihin niya ng lawyer. Well, it's politics. It is very natural na mag-zero because we are talking here of numbers, no? Ganun. Siguro yung sasabihin. Tingnan natin kung ganun ka. Baka naman mali ako. Assume din tayo minsan Asumero din tayo ng asumerong din tayo. Itlog. Asumerong itlog tayo. 2 or 3 na no. Ito, 53-0. Para bagang unanimous. Actually, hindi ko napanood yung kahapon, pero wala ata si Congressman Bong Sontay kahapon sa pagdinig kahapon. So, And Bong sayang Sontay naman. was the one before na nag-iisa. Tapos, Bakit kaya wala? Oo. ayun ang hindi Tapos? natin alam. Hindi natin alam kung bakit. Nasa mall, si Oo. Bong. Yung Kayo talaga. Answer, Bong. Hi. Yung 53-0, di pa kasama ang count. Intriguing. So, hindi nga nag-put ng effort dyan si Attorney Panelo. Sabihin na naman ng mga nanonood na, nako, bias ka talaga, ano ka, DDS ka rin Yung ano mo dyan, yung mga nakalagay, yung pangalan mo, green yan yung color yan ng admin bakit? Meron naman ako dito sa subscriber Tapos may apoy pa nga dyan, may red din yan So balance yung ano natin, yung kulay. Neutral nga yung ano natin, yung studio tingnan. Diba? So ibig sabihin, ano lang tayo, dito lang tayo sa gitna. Kaya nga walang nag-subscribe kasi walang mahirap naman to kasi hindi pala to hindi ganito galit nga yung di ba sa gano'n so ba sige Si Jerry Luis, the chairman of the House Committee on Justice. Anong masasabi mo, Attorney Jimmy? About the vote? Probable. Well, ganun din. It's not unexpected. And palagay ko, Attorney Paolo has been very consistent from the start na dun nga yung excitement natin na maiangat na sa Senado. Para magkaalaman na we did not want actually na tumagal pa to dahil we felt it was protracted. Gusto ko yung word na yun, excitement. Kinikilig ako. Nabanggit ang mga... Alam ko nito ni Attorney Paolo. Hindi, ang gusto ko mangyari dun sa 53, isa publiko yung pangalan ng 53 para malaman natin kung sinong responsible para dito sa property. Contrary to that, ang inaantay ko naman, yung plenary, listahan din. Ang inaantay ko sa listahan, yung mga hindi boboto, pabor. Bago natin isa-isahin yan, let's go. Maglaro muna tayo, Attorney Panelo. The last time you were here, di pa man na-test ang aming laro. And we call it New patok. season na kami. Okay. Patok at putok. And as explained, pag patok, you agree. In putok, you don't agree. Okay. So, let's... Pwedeng gitna yan. Pwedeng gitna. Pwedeng So, both. let's hear the first headline for this week na top news for this week. What's up guys and welcome to today's video. Today I want to show you the video studio over at CapCut. Headline number 1. Middle class. Galit na nga ba sa mga beneficiaries ng 4Ps? Rant nila sa social media. Bakit kami nag-aambag sa konsumo ninyo ng kuryente? Ang lifeline rate subsidy, patok o patok? Alam mo, ano itong sinasabi itong lifeline na kinacharge sa ating mga... Okay, lifeline subsidy. So, alam niyo mga kababayan, yung na yan, yung statement na yan, I don't know if it's accurate. Yung mga nasa middle class, kahit pa paano kumikita. Pero yung nag-receive ng subsidy, yung mga pinakamahihirap na kababayan, is kulang ang kita. So, siguro, hindi naman siguro magagalit. Kasi, paano mo naman gagalitan? Hindi naman kontrolado ng mga middle income earner yung pondo.
Diba? Although the people provide the funds, pero hindi naman kontrolado yun. It is up to the programs of the government to implement where the fund should go. So, it's just right and proper na mapunta yun sa mga mahihirap. No? Well, ako na mismo yung magre-reaction. Patok yan dapat, no? Doon sa... Isali na lang tayo sa program nila doon. Ako, wala pa na pag-uusapan. Naubos na yung oras natin kasi salita. Kasi tayo yung salita. Okay lang yan. So, di ba, at least, mayroon na tayo, may scoop na tayo. Alam ko na yung ano natin dito, yung title ng natin episode. Surprise na lang, ha, mga kababayan. Well, makikita nyo naman yun after ng natin. Sige. Punta tayo sa video. Consumers na galing sa systems loss at may senior citizen subsidy. Pero sa atin lang mga consumer pinapatong to sa ating monthly electric bill. What can you say about that, Attorney Panelo? Ito na ba yung putok or patok? O putok. Akin pautok. Kasi, wow! Wait, teka. Kasi, narinig ko yun. Alam mo, kung yung... Nasa gitna siya, hindi siya patok, hindi siya putok-pautok. Ano ba yan? Attorney Paulo, pautok. Bago yan, na. Ayan, pautok. Access natin napupunta sa tamang bagay, sa mga kalye, sa mga kalsada, sa mga eskwelahan. I don't think we will mind if a portion of our electric bill goes to subsidies. Pero galit na kasi yung mga tao na napupunta lang sa korupsyon yung buwis natin. Kaya itong maliit na bagay na to sa kuryente, tapos nasa crisis pa tayo, nagagalit na talaga yung mga tao. Kaya nasa gitna ako dyan. Kung gamitin yung buwis ng tama, tingin ko hindi malaking issue to. Pero yung sa systems loss systems loss ng ano yun, ng power utility, ng distributor. Yung leakage. Bakit ipapasa sa atin? Maganda naman yung sinabi ni Attorney Paulo, ano? Ano masasabi ng Attorney Jimmy? Ako, lilinawin ko yung putok. No. Dahil ang ayaw ko dito ay yung pinag-aaway ang middle class at yung tinutulungan. Hindi po yan yung away dyan. Yeah. Ang away natin dyan is yung, halimbawa, yung IPIRA Act of 2001, nung pinrivatize yan. Number one, I've always believed na dapat ang mga public utilities and yung mga public services imbued with public interest, nasa kamay dapat ng gobyerno yan. Number two, napakaganda ng point ni Pautok. Kasi, ang away is not against the middle class and the beneficiaries, kundi yung nagnanakaw. Okay, sad to say, mga kababayan, we will continue this sa episode 7. So, antay-antay lang kayo. Halos magkakasunod lang yan. Mga ilang oras lang yung pagitan. We have no choice kasi wala na tayong oras. We are restricted by the time. No? So, may susunod na programa na so parang lang to, parang nasa studio lang tayo ng ABS-CBN. No? Pakinggan natin mga natin. Musikahan. Tama na, tawa. Ito na tayo, musik. Solitary and I'm a plainer, slow outlet. Aggressive rap, fast-paced hostage, sikuan sa sariling bayan. Buwis ay pasan, pambili ng bigas ay nasaan. Presyo ay lumilipad, sikmura'y kumakalam. Habang ang korupsyon, lalong yumayaman. Sa reaction hack, politika, issue'y pinupulatlat. Kahit delikado, katotohanan ang ilalantad. Transition to bahalan, kundi man sa melody. Kaya ng bibig, huwag niyo kaming masala. Ito'y karapatan, hindi dapat kurtehan. Sa reaction head,
Chromatic piano and string swell. Reaction, politica. Fade out. Solitary mellow piano. Slow down time. Aggressive rap, fast pace. Hasta si Juan sa sariling bayan. Buwis ay pasan, pambili ng bigas ay nasaan. Presyo'y lumilipad, sikmura'y kumakalam. Habang ang korupsyon lalong yumayaman. Sa reaction pace, politika, isyu'y binubulatlat. Kahit delikado, katotohanan ng ilalantad. Transition to ballad, kundi man style melody. Laya ng bibig, huwag niyo kaming busalan. Ito'y karapatan, hindi dapat korteya. Sa reaction page, politika, katarungan ng sigaw mula sa konstitusyon. Liwanag ang pangingibabaw, Pilipinas kung mahal. Ilang kakikisin, protactic piano and string swell. Reaction based politica. Reaction pues, politica.